Nandito ka na ba sa point na sawa ka na sa kakaantay sa kanya? Natanungin ka kung gusto ka ba niyang ligawan o hindi. Gulong-gulo na yung isip mo sa mga signs na pinapakita niya kung gusto ka ba talaga niya or hindi. Kasi ang nakikita mo is interested siya sa'yo. Sobrang labo naman nun, sobrang frustrating. Naisip mo ba minsan na gumawa ng way para may encourage siya? Natanungin ka na niya kung pwede ba siyang manligaw sa'yo. Sobrang dami ring babaeng na-experience tong kasi sa dami ng lalaki na torpe ngayon, yung mababa yung confidence nila sa sarili nila, I'm sure maraming babae yung na-experience yung ganitong situation. Yung natry mo nang magbigay ng hints at mga clue pero hindi ka pa rin niya nagigets. Huwag ka mag-alala kasi itatry natin gawan ng way yan para finally magkaroon na siya ng go signal para ligawan ka. Naiintindihan kita na syempre mag-iisip ka ng mga negative thoughts, di ba? What if ganito? What if ganyan? What if ganito? Subukan nating itry mag-imagine ng mga possible endings na pwedeng mangyari. Imaginein mo yung nakatingin na siya sa'yo, tapos may spark na sa mga mata niya. Iniisip niya na ito na yung tamang oras, araw at panahon para lumapit ako sa kanya. I need to ask her out and mag-start ng manligaw sa kanya. At possible mangyari yan sa mga hints at mga clues na pwede mong ibigay sa kanya. Try to picture a moment na kung saan bigla niya na lang na-realize na sobrang gaan ng feeling niya at nag-e-enjoy siya kapag kasama ka niya. At wala na siyang ibang maisip kundi mag-start manligaw at i-date ka. Imagine kung gaano ka-amazing yung feeling na dumating na yung oras at araw na lumapit na siya sa'yo. At sinabi niya na finally na gusto ko sanang sabihin na gusto kita. Gusto kitang ligawan. Pwede ba kitang ligawan? At alam mo na sa sarili mo na darating yung time na yun. Alam ko may mga iniisip kang mga negative. And naiintindihan kita. Siguro iniisip mo na baka magmukha akong desperada or magmukha akong malandi. Or baka what if hindi niya magets yung mga hints at clues na ibibigay ko at magmukha lang akong tanga sa pagtatry. Or baka matakot siya sa akin. Baka maging awkward, maging weird. Nakakatakot kasi baka umiwas siya sa akin pag nagkamali ako. And para sabihin ko sa'yo, hindi ka nag-iisa. Normal lang na ma-feel yung mga ganyang worries. Pero alam mo, may mga tamang approach na pwede mong gawin para makita niya yung right perception, yung right view kung paano ka makikita at magkaroon siya ng interest sa'yo. Subukan nating palitan yung mga fears at doubts mo ng mga actionable steps or tips na pwedeng mag-encourage sa kanya na ligawan ka. May mga strategies naman para makakreate ka ng perfect na environment or events or situation para finally matanong na niya kung pwede ka ba niyang ligawan. Disclaimer lang po, hindi ako master ng any communication, conversation, or manipulation skills na yan. My job is to guide you, to give you a chance, to help you create an opportunity para magkaroon ka ng fighting chance sa taong gusto mo, sa taong pangarap mo. Kaya kung ano man yung situation mo, broken-hearted ka man, in a relationship ka man, or plano mo palang pumasok sa isang relationship, basta nasa right age ka, from 18 years old and above, para sa'yo talaga tong channel na to. I'm sure meron tayong matututunan sa isa't isa. Welcome back to my channel. This is Level Up with Kenzo, na kung saan ang focus natin is personal growth and development. Lalo na about sa mindset, relationship, and happiness. Kung first time mo pa lang dito sa channel natin, wala tayong big sponsor or big company or famous person na nagpo-promote ng channel natin. Kaya naman the simplest way to support me is to hit that subscribe button and click that notification bell. Like this video
and comment your questions, opinions, or any clarifications. Super big help yan para mag-grow yung channel natin and sobrang ma-appreciate kita. Kaya tara, start na tayo. Number 1, show genuine interest. Let him know that you are interested in what he has to say and in his life. Be a good listener. Ipakita at iparamdam mo sa kanya na interested ka sa mga kwentong sinasabi niya at sa kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya. For example, meron kang gustong lalaki or babae. So syempre, since malandi tayo dati, meron ako naging crush na babae. At narinig ko na hobby niya is cooking at pangarap niyang maging chef. So one time nakausap ko siya. Tinigil ko yung pagiging interesting at nag-focus ako sa pagiging interested sa kanya. Nag-ask ako ng mga interesting questions like, kailan mo nalaman na passion mo pala yung pagluluto? Kanino mo siya namana? Ano yung favorite part mo kapag nagluluto ka? Ano yung pinaka-specialty mo? Nakaka-inspire ka? Gusto ko siyang itry. Saan ako mag-i-start? Paano ako magsisimula? Hanggang sa in-invite niya na ako sa monthly cooking lessons na ina-attendan niya. Yung pagiging interested sa kanya, it's like planting seeds. The more na i-nurture at alagaan mo yung interest niya, the more na mag-grow yung connection niya sa'yo. How to apply? Tanungin mo siya kung ano yung passions at yung mga recent activities na ginagawa niya. Maging sincere at genuine ka kasi nakikita ng tao kapag fake yung ugali or yung actions ng isang tao. Number 2, slight flirtations. Magkaroon ka ng konting flirtations. Use light-hearted teasing to create a flirty atmosphere. Hindi ko sinabing landiin mo siya ng sobra. What I mean is pwede mo siyang asarin ng slight about sa hobbies niya. Hanggang sa makakreate ka ng challenge na pwedeng mauwi sa romantic date. For example, kung passion niya is cooking, pagluluto, at ang specialty niya is adobo, bigyan mo siya ng challenge. Sabihin mo mas masarap kang magluto ng adobo. Hanggang sa manggaling na sa kanya na, hindi, mas magaling ako, pero sige ganito na lang para matapos na yung usapan na yan, mag-set tayo ng date sa Friday after work, magluto tayo. Tingnan natin kung sino ba talaga yung may pinaka-best na adobo. That small, light-hearted teasing is ang laki ng possibility na pwedeng makakreate ng sweet moments or romantic moments niyong dalawa. How to apply? Incorporate playful teasing sa conversation niyong dalawa para makakreate ka ng fun challenge at possible na mauwi sa romantic moment or romantic vibe sa inyong dalawa. Number 3, create opportunities for alone time. Find ways to spend time together without distractions, making it easier for him to ask you out. Maghanap ka ng mga ways para magkaroon kayo ng alone time na walang distractions para mas maging easy sa kanya na magtapat at magtanong na sa'yo. For example, pwede mo siyang invite sa small gatherings para maging close kayo at makilala nyo yung isa't isa. And hopefully makakreate ka ng alone time dun sa gatherings na yun para maging strong yung connection nyo sa isa't isa. And mataas yung possibility na pag-uwi nyo after ng gatherings na yun is magtapat na siya sa'yo at tanungin ka na niya kung pwede na ba siyang manligaw. Or pwede ka rin mag-suggest ng coffee after class or after work nyo para magkaroon kayo ng mahabang usapan at ma-realize niya na gusto niya ulit-ulitin to, itong moment na to nakasama ka. Gusto ka niya ulit makita at makasama. Or pwede kang mag-join ng group na kung saan kasama siya at nandun din siya. Since magkakilala kayong dalawa at palagi kanyang nakikita at alam niya na nagpaparamdam ka sa kanya pero hindi siya sure, magkakaroon kayo ng mga short breaks or lunch at makakapag-usap kayo na pwedeng mauwi sa mga deep conversations, ending it with him asking you afterwards. Para ka nagsiset ng stage for a play. The more you focus sa pag-create ng right moments and environment, the easier it is for the magic to happen. Paano mo siya i-apply? Look for opportunities at mag-suggest ka ng mga low-pressure activities or outing na pwede kayong magkaroon ng alone time. Okay, that's it. Recap lang tayo. Number 1, show genuine interest. Number 2, flirt a little. Number 3, create an opportunities for alone time. You've got this. Alam kong kaya mo yan. And palagi mong tatandaan na minsan,
kaming mga lalaki, kailangan namin ng konting push. Kasi kagaya mo din kami na natatakot din kami na baka mapahiya or baka mali ng iniisip sa mga binibigay mong hints at clues sa amin. So kung dumarating yung time na hindi ka pa rin namin tinatanong, bigyan mo na kami ng konting push hanggang sa ma-realize namin na uy, ito na yung go signal. Dalawa na lang kami. Pag magtatapat na ako sa kanya at tatanungin ko na siya kung pwede ba ako manligaw. I just wanna say thank you so much for watching this video until the end. Gusto kong malaman kung ano yung mga fun and flirty way na ginagawa mo para magbigay ng hints or clues sa taong gusto mo. Interested akong malaman yan kasi gusto ko rin may matutunan sa'yo. Please share it in the comments below at itry natin mag-brainstorm ng mga ways na na-try or gusto nating itry. Sana hindi ko nasayang yung oras mo. Kaya naman please, don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell para updated ka sa mga videos natin na paparating. Always remember, do not underestimate the power of one more. You are so much closer from the life that you have to the life that you dream of. You are one like, one comment, one subscribe, one video, one person, one decision away from a completely different life. Naniniwala ako sa'yo, proud ako sa'yo. Good job ka today.